Positive Day, Gilibers. This is Dr. Gigi Disunga from My Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Gilibers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Disunga. Alright, so, kadarating natin mula sa US. Mula sa Manila, kasama natin ating President at mga din. Salamat, Ma'am Flor, for the treat. Namasyal tayo. Namili tayo ng mga gowns po natin sa aming graduation ng senior high, junior high, and college department namin. And kumain tayo sa Vikings, kaya mabigat ang katawan natin ngayon. Anyway, so, what are your money goals? Alright, so ano ba talaga yung dapat na kasama sa money goals natin? Di ba minsan ang dami nating goals? Di ba gusto nating matapos ng pag-aaral, gusto nating maging engineer, gusto nating makapasok sa ganyang kumpanya, gusto nating ma-promote. Ano pa yung mga goals natin? Gusto nating mapunta ng abroad. So, ang dami nating goals. Pero, natanong na ba natin ang sarili natin? Ano ba yung money goals natin? O ano ba yung goal natin, okay, sa sarili natin, financially? Okay, by the way, sa lahat ng mga nag-recommend ng mga doktor na mga dapat kong gawin, maraming salamat sa ating mga Gilibers. Try ko po ngayon kung kaya kong straight ng 10 minutes na makapag-vlog. Yung pong vlog ko, 3 days na eh. Hindi siya natutuloy-tuloy. Okay? So, ito try natin. Nakaka 1 minute and 36 seconds. Ba't nga po ba ganun? Hindi ko matagalan ng pagsasalita. Anyway. Ayan, what should be included in your money goals, right? So, pagtuunan naman natin ng pansin yung goal natin, yung financial goal natin. Sa dami ng mga goals natin, relationship goals, di ba? Travel goals, di ba? So, minsan nalilimutan natin yung mga money goals natin na napakalaga para sa atin, okay? So, number 1, na dapat meron kasama. There are 7 things na dapat kasama sa money goals mo, right? Number 1, top sa list ko ay magkaroon ka ng 2 to 3 sources of income. Dapat goal mo yan. So, sa lahat ng mga gagraduate ngayong March, April, okay, dapat isa siya sa nakalista sa'yo. Magkaroon ka ng 2 to 3 sources of income. O kung nag-work ka na, dagdagan mo yung sources of income mo. Gawin mo siyang target. Gawin mo siyang goal na dapat meron kang at least 2 to 3 sources of income. Di ba? Like yung sinasabi, even millionaires, di ba? Mga millionaires, bakit sila naging milyonaryo? They have at least 7 sources of income. So, kung isa lang ang source of income mo, napakalayo na agwat natin, di ba? Napakalayo. 1 versus 7, di ba? So, medyo malayo, okay? Kaya dapat meron tayo at least 2 to 3 sources of income. Aralin mo kung paano. So, pwede mong gamitin mga skills mo para magkaroon ka additional sources of income. Pwede kang, just something, di ba? Yun lang naman eh. Simple lang. Use your skills or you need to sell something. Okay? Second, na kasama sa yung money goals ay dapat magkaroon ka ng emergency funds. Right? So, ang emergency funds natin, sabi nga, kung kukumpute mo talaga, at least kaya mong makasurvive ng 3 months. Lahat ng expenses mo. Kung let's say, for example, ang expenses mo monthly ay 40,000. So, dapat meron kang 120 na emergency funds, di ba? So, in case what will happen, so meron kang pera. Or, kung hindi naman sa ganon, kahit na yung pang-emergency lang talaga, like, pambili ng gamot, pang-hospitalize kung kailangan, di ba? So, meron tayong emergency funds. So, madali lang naman mag-set up ng emergency funds. Like, every month, pwede kang mag-save ng 1,000 pesos. Di ba? So, in case na magkaroon ng emergency, may kukunin ka. Hindi yung pag nagkaroon tayo ng emergency, okay, pag nagkaroon tayo ng emergency, anong gagawin natin? Mangutang tayo. At sa susunod na sweldo, magbabayad sa utang, kapos na tayo. So, yun ang nagiging cycle ng utang natin. Kaya minsan hindi umaabot po yung ating mga pera, di ba? Okay? So, next, third, na dapat kasama sa yung money goals ay dapat meron kang isang life insurance. Right?
Malagayan kasi hindi natin tiyak ang buhay, di ba? Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Kung ngayon ba, after ng vlog, hindi naman, huwag naman. Okay, by the way, nakaka 5 minutes na tayo. 5 minutes na lang, kaya na natin ng 10 minutes na pagdi-discuss. Okay? So, meron tayong life insurance. So, ang nire-recommend natin dito, it's either Sun Life, Manulife. Yan, meron din tayo sa Manulife. Para in case na bigla pong may mangyari sa atin, at least may maiwan tayo sa family natin. Hindi naman sila masyadong mahirapan, di ba? Tsaka para habang pinaglalamayan tayo, hindi masyadong malakas ang iyak nila. Kaya minsan malakas ang iyak nila eh. Wala. Puro utang yung iwan nyo eh. Pero kung alam nila may makukuha silang 600,000, 1.5 million, di ba? At least yung iyak nila lalay lang, di ba? Kaya tiniyak po marami akong investment para iyak ng family ko yung alalay lang. Kaya pag napunta po kayo sa bahay, kung ako sakaling mawala, painggan yung mga iyak nila, hindi masyadong malakas. Di ba? So, yun yung third. And pang-apat na dapat nasa money goals mo ay yung health insurance. Okay? So, dapat mo meron tayong health insurance. Yan. So, isa sa mahalagang bagay din yan. Okay? So, you can have Kaiser, IMG Kaiser. Pwede rin sa Sun Life, yung 3-in-1 nila, meron ng life insurance, meron na ring health investment. Okay? And pang 5, okay? Dapat meron tayo isang one long term. Ikalima na dapat kasama sa yung money goals. Dapat meron kang one long term investment. Like, Pag-ibig MP2, yan, so for 5 years yan, di ba? So, kailangan meron tayong, saan ba itong sinuot ko? Yan. Pag-ibig MP2, isa yan sa mga, long-term investment natin. Pwede rin sa mga corporate stocks, like 5 years din yan. Di ba? So, pili tayo. Parang after 5 years, meron naman tayo na something na makukuha, di ba? At least yung pera mo, nakaka-survive ka daily, meron kang side job, and at the same time, meron kang ring inilalaan sa yung future. Yan yung one long-term investment. So, pumili ka lang, okay? Kung gusto mo, I can coach you kung saan ka pwede magkaroon ng long-term investment. Okay? Pasensya na po sa aso Nakiksabay talaga yan pag ating gabi na. Okay, ika-anim na kasama sa money goals mo ay dapat meron din tayong mga short-term investment. Ako, I like short-term investment rather than long-term investment. So, bakit ba, Doc? Tinuturo mo long-term investment. Kasi sa short-term investment, pwede mo kunin mga pera mo like Co-op, Forex, Sun Life VUL, at iba pang mga investment. Kasi, sa akin kasi at present, medyo marami akong gustong salihan na investment, explore. So, ayoko masyado matagal lang pera ko, natutulog siya. Kaya, yun, meron tayong, kaya nga, isang long term, plus meron kang isang short term. Okay, pumili ka. Like sa Co-op, pwede kang, sabi ko nga, 2,800 lang, pwede ka nang mag-search sa Co-op. Diyan sa mga nagtatanong, meron ako dito sa Bataan, LKBP. Okay? So, doon naghahanap pa tayo ng iba na pwede nating paglagyan ng ating mga short-term investment, ibang Co-op. So, kung meron kayong alam na pwede nating advertise sa YouTube natin para mas maraming options sa mga delivers natin, okay? Alright, and number 7, na money goals natin, okay? At least meron kang 27 miscellaneous or, yan, so meron kang 20% na itinatabi. Kung malaki siya, depende yan, 10% para yung total expenses mo. Like for example, a month, meron kang, let's say, 40,000 na expenses yun sa family. Meron kang extra 20%. Kung masyado malaki yun, at least 10% miscellaneous. Para naman kung meron kayong gustong gawin na nakaka-enjoy with your family, kaya natin gawin, di ba? So, yun yung 20%. So, sikapin natin na magkaroon tayo ng 20%. Okay, and 8, hindi ko pa siya nasama, yung money goals natin. At least meron tayo sa real estate investment. So, meron kang lupa o bahay. In a lifetime,
in a lifetime. In your lifetime, experience mo na magkaroon ng sariling bahay o sariling lupa, di ba? So, yun yung sa dapat na maging goal natin, okay? So, like in my case, meron tayong lupa pa lang, pero siguro mga 2 years from now, papagawa natin ng bahay yun, okay? Alright, so, yan. So, yan yung mga 8 money, dapat nakasama sa iyong money goals, alright? And, kung gusto mo ng assistance on how to do it, I can coach you, pwede kitang tulungan. Okay, so message mo ako 0939-525-4311. Okay, and good news, survive na natin 10 minutes and 41, 43, 44, 45 seconds. Okay, so umabot na tayong 10 minutes. Pasensya na, hindi ko alam what's happening inside. Pero may check-up pa naman tayo tomorrow kay Doc dito sa Bataan Doctors Hospital. Okay? Gusto ko lang kasi itong may vlog. Yung isa ko itutuloy natin baka bukas. Okay? And by the way, sa announcement tayo, Wednesday, nasa City Hall tayo, Balanga. Hopefully, kaya na natin yan. Managing your personal finances. Okay? So, hindi natin yata kayang pwedeng i-cancel kasi nakanotaryo ang mga bagay-bagay. Okay? Anyway, so, please share this video sa lahat ng kaibigan natin. Kahit OFW, para sama-sama tayo mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!